Oo, alam ni Natalia na hindi gusto ni Brixton noon pang batang yon, kaya naman mahalatang pananahimik nito at walang anumang reaksyon sa daloy ng kanilang usapan. At ayaw naman niyang yun na lang ang kanilang maging topic. Kapag maraming tira, mag-take out kayo mamaya. Lingon pa ni Nati sa mag-asawang Navarro na bahagyang ngumiti. Sinunod naman nilang mungkahin ni Nati na magtungo si Cora sa kusina upang may kunin, pasimpleng sumunod sa kanya si Brixton na hindi nakaligtas sa paningin ng ginang. Anong kailangan mo, Brixton? Alam ko may gusto kang itanong sa akin. Bilisan mo. Nasa sala ng makasama nila at doon na nakatambay. Tapos sa sila noong kumain. Nasa bansa ba siya, tita? Nilingon na siya ni Cora. May bahagi ng kanyang pusong naawa na rin naman kay Brixton. Oo, nandito nga siya sa bansa. Kumusta na po siya? Yung mental health niya. Ngumiti si Cora. Sa pagkakataong iyon ay totoo nga ngiting yun. Alam niyang mabait na bata si Brixton at saksi siya doon. Compassionate din ito. Binago lang ito ng kanyang galit noon. She's doing fine, iho. Hindi mo kailangang alalahanin. Hindi na nagsalita si Brixton. Sa tingin nga niya ay okay ng dalaga. Siya na lang ang hindi. Kung ano man ang problema niya, huwag mo nang isipin yon. Isa pa, pwede bang sabihan mo ng fiancé mo na kung ayaw ng anak kong gawin ang request niya, ay huwag niya nang ipilit? Sunod-sunod na napalunok ng laway doon si Brixton. Nakakainis lang na parang gusto niya pang asarin si Seska. Tinanggihan na nga siya, igigit pa niya. At gagamitin niya pang pamilya mo. Huwag mo sanang hayaan na masaktan siya ng ibang tao. Tama na ikaw ang nanakit sa kanya. Huwag mo nang paabutin sa babaeng yun na malamang ay nasaktan din si Seska nang piliin mo siyang iwan. Maliwanag, Brixton. Aaminin niyang hindi niya nagustuhan ng ginawa ng fiancé ni Brixton. Kung wala lang respetong ginang sa mag-asawang Barcelo, baka kung ano pang kanyang nasabit na bara ang fiancé ni Brixton. Kung pwede lang din na kanina na mag-walk out, ay ginawa niya na. Hindi niya rin kasi alam na magtutungo doon ng babae. Ang alam niya, ang buong pamilya Barcelo lang ang naroon. Nauna silang dumating sa babae ni Conrad sa villa. Kaya naman hindi nila alam. Pasensya na po, Tita Cora. Yung ganitong pagkakataon po hindi na mauulit. Sasabihin ko na rin po kay Piper na wag na niyang ipilit ang gusto niyang mangyari. Dahil imposible yon. Thanks, Brixton. Pagkasabi noon ay lumabas na ng kusina ang ginang. Sinundan lang naman siya ng tingin ni Brixton na piniling maiwan sa kusina. Humigpit pang hawak niya sa baso ng kanyang tubig. Hindi niya mahulaan kung anong pumasok sa utak ni Piper at kinailangang banggitin yon. Kinig na kinig niyang tawanan ng kanyang mga magulang at ng future nilang daughter-in-law. Ganun pa man ay wala siyang maapuhap na saya sa loob ng kanyang puso. Naisip niya na mas masaya pa siguro siya kung nanatili siya sa loob ng sasakyan niya habang tinatanaw si Seska kahit na may ibang lalaki itong kasama. It was almost Christmas and there were so many people at home. But the atmosphere was still weird. At alam niya kung ano ang sagot. Nasaan na si kuya? Si Vanna lang mapansin na wala doon ang panganin nilang kapatid. Nasa kusina, sagot ni Gavin na kanina pa pinagmamasdan ng hindi mapalaging na kapatid. Tumayo si Piper na kagad na nakaramdam ng pagiging bored. Hindi na siya masaya nakausap ang ina ni Brixton kahit na anong bahit pa nito at lambing sa kanya. Ganun naman yata talaga kapag hindi mo gustong isang tao kung kaya naman nag-alibay siya, nagpaalam na uuwi na. Sure ka, Iha? Pwede namang dito ka na lang matulog. Maraming rooms na available. Hindi na po, sa susunod na lang po. Okay, sige. Brixton, aalis na si Piper. Sigaw niya upang kunin ang atensyon ng anak. Walang imik na magkasunod na lumabas ang dalawa. Ang buong akala ng mga magulang niya ay ihatid niya sa kanila si Piper. Ngunit wala siyang planong gawin ng bagay na yon. Hindi mo man lang ako ihahatid? Nakapunta ka nga dito na mag-isa, bakit kita ihahatid? Hindi rin naman ako nagsabing pumunta ka dito. What's your problem, Piper? Pati ba naman yun kailangan mong banggitin? Hindi na nakatiis ay sabog na ni Brixton sa tawag na lang dapat niya padadaanin. Pagak na natawa si Piper. Binitawan ang handle ng pintuan ng sasakyan. Ngayon ay alam niya na kung bakit malamig ang pakikitungo sa kanyang bigla ng lalaki. Ito palang dahilan nito. I am just trying to help you see that woman, Natalio. Malay mo na pagkatapos kong sabihin yon ay papuntahin nila. Hindi mo kailangan gawin yon. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko kailangan ng tulong mo? Bakit napilit mo siyang kinakaladkad? Tigilan mo na siya. Pwede ba, Piper? Nalalaki na mga matang hindi makapaniwala si Piper. Nasisigawan siya ni Brixton. Kaya kong gawa ng paraan kung gusto ko siyang makita. Hindi mo kailangan sumausaw. Muli pang mariing sambit ni Brixton, kulang na lang ay magliyab ang mga mata. Naiintindihan mo?
You don't have to. Ako nang bahala sa problema ko. Huwag kang makialam. Maring pangtura niya na halatang hindi na gustong daloy ng usapan nila. Sakay na at umalis ka na. Please lang huwag mo nang painitin pang ulo ko't asarin ako. Gumalaw ang magkabilang balikat ni Piper na hindi na mapigilang mainis na rin sa kanyang inaasta. Natalyo, we have a deal. Baka nakakalimutan mo yun, Piper. Bahagyang tinagilid pa ni Brixton ang kanyang ulo. Huwag mo kong pangunahan dahil kahit kailan hindi kita magagawang magustuhan. Why are you acting up like that? Hulog ka na sa akin? Come on, marami akong experience na ganyan kaya alam na alam ko. Stop it. Ngayon pa lang itigilan mo na yan. Dahil sisiguraduhin kong hindi na tayo aabot pa sa kasal. Natameme na si Piper nang makita niyang hilatsa ng mukha ni Brixton na mga sandaling yon kahit nasa gitna ng dilim ay aninag niya. Ang hindi mapigilan itong pagsabog ng kanyang tunay na saloobin. Hindi naman sinabi ni Piper na gusto niya to. Ang tanging nais niya lang naman ay bigyan siya nito ng kahit nakatiting na atensyon. Kahit na ngayong gabi lang. Kung nasa bansa lang naman noon si Skyler, nung kang ipilit niyang sarili na makasamang pamilya nito. Daangan lang at kasama ito ng kanyang mga magulang. Paalis ng bansa kung kaya wala rin naman siyang ibang choice kung hindi ang makisalamuha sa pamilya ng mga Barcelo. Nais lang din naman niya ng kumpanyon. Nagpapahatid lang naman siya. Hindi niya rin araw-araw na hinihiling yon kay Brixton. Kaya bakit kung magalit to ay para bang palagi niyang hinihiling na alalahanin siya? Hindi ba pwede na kahit deal lang ang kanilang usapan ay maging concern nito ng kahit na konti lang? Ngayon lang naman ako humingi ng pabor sa'yo tapos kung magalit ka akala mo ay. Dahil sinagad mong pasensya ko, Piper. Binanggit mong pangalan niya na para bang magkaibigan kayong dalawa. Ilang beses na natin itong napag-usapan, hindi ba? Alin ba doon ang hindi mo naintindihan? Napakakulit mong babae. Iniiling ni Piper ang kanyang ulo, naiiyak ng mga sandaling yon. Kung magalit to, akala mong lala ng ginawa niya. Kahit ngayon lang naman natalyo, ihatid mo lang ako tapos umalis ka na rin. Hindi bali na nga lang, maktol niyang ipinakitang hindi niya na kailangan ang lalaki o kahit ang ihatid siya nito sa kanilang bahay. I don't need you, Natalyo. Sinundan siya ni Brixton upang mas marinig siya ng babae. I don't want to deceive your feelings, Piper. Alam mo yan. Padabog nang pumasok ng kanyang sasakyan si Piper nang hindi na nilingon si Brixton. The car sped away in the dark night and even skidded at the door. Pinanood lang ito ni Brixton na maglaho. Wala siyang plano itong sundan at habulin. Ilang sandali pa siyang tumayo sa labas hanggang makapagdesisyon na muling pumasok sa loob ng kanilang villa. Naabutan niyang paalis sa sina Cora at Conrad habang nililigpit na ng maid ang kalat nilang naiwan sa living room. Ihahatid ko na po kayo, ganun na lang ang iling ni Cora. Sa totoo lang ay ayaw niya nang papuntahin pa ito sa kanila. Hindi pwedeng basta na lang niyang pabalikin ito sa buhay nila, lalo pat umuwi ng bansang anak na si Seska. Natuldukan na yon kung kaya naman hindi na siya papayag na muli pang magsangalandas nila. Kahit pa sabihin na hindi sila nakatira sa apartment ng anak ngayon, kung nasaan ito. Sa maliit silang apartment naglalagi na nagawa nilang mabili habang wala si Seska sa bansa. Dahil ayaw naman nilang sumiksik sa apartment ng anak kada may plano itong magbabakasyon sa bansa. Hindi na, Brixton, ang mabuti pa'y magpahinga ka na. Sasabihan ko na lang ang Tito Conrad mo na magmaneho ng mabagal. Dahil madulas ang kalsada. Huwag mo na kaming alalahanin, iho. Dapat ang pinag-uukulan mo ng pansin na yung fiancé mo. Madulas ang kalsada, tinayaan mo siyang mag-drive na mag-isa. Sana ay inihatid mo man lang siya. Pinalampas yun ni Brixton sa kanyang kabilang tainga. Wala siyang planong sagutin ng matanda. Kung ano man ang problema nila ni Piper, labas na doon ang dalawang matanda. Saka nung kang gagawin niyang pag-usapan nilang fiancé. Hindi mo inihatid si Piper, Brixton? Tanong ng kanyang ina ng buong akala ihatid dito kung kaya naman palagi ang loob ng ginang na hindi makikita doon ng anak. Ngunit nagkamali siya. Hindi pala siya inihatid ng kanyang anak. Hindi niya mahagilap kung nasa ng kanyang amang si Gaston nang malamang ay kasama na noon ni Gavi. Laking pasalamat na lang din ni Brixton na walang ama dahil kapag nalaman itong ginawang hindi paghatid sa fiancé niya, malamang ay mas malalang maririnig niyang mga salita sa kanya. Yun ang buong akala niya, ngunit nagkakamali siya. Malaki na siya, mommy. Nakapunta siya ditong mag-isa, kaya niya na rin umuwi ng mag-isa. Napailing na lang si Nati na hindi na maaro kung ano bang nangyayari sa kanyang anak. Sweet ito at hindi niya mahanap kung bakit biglang nanlamig sa kanyang fiancé. Napatingin na si Nati kay Gaston na kabababa lang ng hagdan. Narinig nitong sinabi ni Brixton sa ina. Tinignan siya nito ng malalim kung kaya naman napatungo na si Brixton. Hindi na rin niya nagawa pang ipilit na ihatid ang mag-asawang Navarro dahil siya presensya noon ng ama niya.
Ito naman ang magagalit kung ipipilit niyang kanyang gusto, tapos patuloy siyang tatanggihan ng dalawang matanda doon. Aalis na kayo, Cora, Conrad, baling ni Gaston sa mag-asawa na sabay ni tinangong kanilang mga ulo sa kanya. Oo, Mr. Barcelo, dahil lumalalim na rin ang gabi at baka lumakas pang buhos ng ulan. Mahirap na. Si Conrad ang sumagot dahil halatang walang planong magsalita si Cora. Nabasang-basa na kaagad ng asawa niyang si Conrad. Ihatid ko na kayo sa labas. Pagmamagandang loob ni Gaston, agad na ikinatalima yun ng mag-asawa matapos na magpaalam kay Nati na nginitian lang naman sila at sa kamarahang tinanguan. Inaabot pang pabao nilang pagkain. Humakbang ng tatlo papalabas ng villa. Naiwan si Brixton na kaharap ang kanyang ina na mapanuri pa rin ang tingin. Natalio, sana man lang ay inihatid mo si Piper. Saglit lang naman yun. Hindi kakain ng isang oras, saka para alam mo na rin na safe siyang nakauwi. Alam mo na, kargo siya ngayon ng pamilya natin at future na magiging bahagi na rin ng ating pamilya. Hindi ba? Naintindihan mo bang sinasabi ko? Patuloy ni Nati sa naudot niyang mga sasabihin na pilit hinagilap ang mga mata ng anak. Hindi sa pinapanalangin natin na may mangyaring masama sa kanya. Pero what if lang, anak? Doon pa lang natauhan si Brixton na nakaramdam na ng konting pagkakonsensya. Masyadong ang harsh ang aksyon niya. Kahit pa sabihin na ayaw niya kay Piper ay dapat na nagpaka-gentleman pa rin siya. Ginagalit niya pang fiancé. Paano na lang kung may mangyaring masama habang pauwi siya? Paniguradong sa kanilang sisi ng pamilya ni Piper. Dahil sa villa nito ito nanggaling. Napalunok ng sunod-sunod noon si Brixton na mali na naman sa kanyang naging desisyon. Mom, sa sunod kahit ayaw mo sa kanya, kailangan mo siyang ihatid just to be safe lang. Maliwanag? Marahang tumangong ulo ni Brixton at namulsa ng dalawa niyang kamay. Sa pagkakataong iyon ay pumasok na si Gaston. Mabigat ang kanyang mga yabag at base sa kanyang mga tingin na ipinupukol sa anak. Ay halatang marami itong gustong sabihin sa anak. Tinuro niya pa nga ito na halatang nagtitimpi na sumabog ang nararamdamang tensyon. Come upstairs with me, Natalio. May pag-uusapan tayo. Seryosong tinignan ni Nati ang asawa. Alam na niyang pagagalitan nito ang anak. Ano pa ba nga asahan niya? Malamang ay nang dahil yon sa ginawa nito sa kanyang fiancé na naintindihan naman niya. Dapat lang din kasi yung marinig ng kanilang anak. Ngunit sa paningin niya mukhang may mas malalim na pinaguhugutan ang kanyang asawa. Gaston, don't be so strict. Pinagsabihan ko na ang anak natin at hindi siya pinansin ng asawa na nilagpasan lang. Napaawang ng labi ni Nati. Minsan lang siya kung ignora ng asawa, lalo na kapag galit na galit ito at kakaibang init ng ulo. At isa sa mga minsang yon ng gabing yon. Dumiretso si Gaston sa hagdan upang umakyat. Payak nang umiti si Brixton sa ina. Parang sinasabing wag itong mag-alala sa kanya. Minsan lang siyang mapagalitan ng ama, lalo na aminado naman siyang kasalanan niya, lagi kung bakit ito naging ganon. Brixton, galit ang daddy mo, kaya kung ano man ang sasabihin niya. Palampasin mo na lang sana sa kabilang tenga. Huwag na huwag mo nang sasagutin, lalo ng pabalang, ha? Intindihin mo na lang nang hindi na humaba pang usapan niyo. Matapos na hawakan ni Brixton ang kamay ng ina at pisil-pisilin ng marahani mabaga niya ng sinundan ng ama na nasa kalahati na ng hagdan ng mga sandaling iyon, hindi siya nito nilingon man lang. Humantong sila sa mini office ni Gaston na niluma na rin ng panahon. Prenting na upo ang matandang lalaki sa sofa. Seryoso pa rin ang mukhang ipinapakita sa anak. Hinintay niyang pumasok si Brixton na walang imik pa rin. Halatang pinagningilayan ang mga kasalanan niya. Dapat lang dahil hinihimay-himayin niyang lahat ng kanyang napapansin na ugali ng anak niya. Dad, hindi ako lasing, Brixton, para hindi maintindihan kung anong kinikilos mo sa aming harapan buong dinner natin. Hindi ko gusto yon, lalo ng pakikitungo mo sa iyong fiancé. May mga matanda pa kayong kasalo sa hapagkainan kanina. Nakagat na ni Brixton ng pang-ibaba niyang labi. May konting misunderstanding lang po kami ni Piper, Dad. Tatawagan ko rin siya mamaya upang humingi ng sorry. Umiling si Gaston na ipinagtaka na ni Brixton. Hindi ba at yun ang dahilan kung bakit siya nito kinakausap? Ang maging mabuti siyang fiancé kay Piper. Kung hindi yun, ano pa bang dahilan? May iba pa ba siyang nagawang pagkakamali dito? Anong ibig mong sabihin, Daddy? Pinaghawak pa ni Brixton ang kanyang dalawang kamay habang nakatayo sa harap ng ama. Pakiramdam niya bigla siyang naging batang paslit na merong nagawa na hindi nito nagustuhan. Wala naman siyang matanda ang ibang mali. Sabihin mo sa akin, Natalio.
Anong masamang ginawa mo para itrato ka ng tita Cora mo na parang isang estranghero? Pansin na pansin ko kanina. Mainit ang dugo niya. Anong ginawa mo sa pamilya nila ng tito Conrad mo? Sa paninitig ng ama, pakiramdam ni Brixton ay tinutunaw siya nito o pilit na hinahanap ko ano man ang tinatago niya. Hindi mo inihatid ang fiancé mo pa uwi tapos nag-offer ka na sa kanilang ihahatid mo sila? Are you kidding me? Anong ibig sabihin nun? Sabihin mo sa akin, huwag mong subukang bilugin ang utak ko sa kasinungalingan mo, Brixton. Gusto kong malaman bakit ganyan ang akto mo. Bakit ha? Bakit? Makabasag ng eardrum sa sigaw na ni Gaston sa anak. Bukas ang pintuan ng opisina na yon. Kung kaya naman dinig ni Nati ang malakas sa pagsigaw ng asawa. Wala siyang inaksayang pagkakataon at nagkukumahog na tinakbo ang hagdan paakyat upang makarating lang kaagad sa silid. Gaston, ano bang problema mo kay Brixton? Paskong Pasko, nakataas ang boses mo. Hinihingal na pasok ni Nati sa opisina ng asawa habang hawak ang kanyang dibdib. Paano ka papakinggan yung anak mo kung nakasigaw ka na palagi? Hindi mo ba siya kayang kausapin ng mahinahon sa paraan? Ubos na naman kaagad ang pasensya mo. Ano ka ba ha? Nagulantang na si Gaston sa biglaang pagsulpot ng kanyang asawa. Pilit niyang kinalamay ang kanyang sarili. Nati, kausapin mo ng maayos at sa mahinahong paraan. Hindi mo kailangan sumigaw. Hindi na batang kausap mo. Binalingan na siya ni Gaston na nanatiling seryosong muka ni hindi man lang ito kumurap sa kanya. Ayos lang kaming mag-ama, Natalia. Hindi ka namin kailangan dito. Mag-uusap kami nitong anak natin ng lalaki sa lalaki. Sige na, iwan mo na kami. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya pagbubuhatan ng kamay kung yun ang inaalala mo. Pagpapakalma ni Gaston sa asawa na halatang hindi na mapalagay nang maayos nang dahil sa malakas niyang pagsigaw sa anak kanina. Lumabas ka na. Utos pa ng dating governor na animoy bata siyang pastit na inaamo doon. Pero Gaston, hindi ba pwedeng palagpasin mo na lang munang okasyon? Hindi pwede. Ngayon lang kaming mag-ama, may pagkakataong mag-usap ng ganito. Dahil alam mo naman na palaging busy ang anak natin sa kumpanya. Mauna ka na sa silid natin. Susunod na ako maya-maya. Pinanghawakan ni Nati ang salitang yun ng asawa. Nilingon niya si Brixton na nakatayo pa rin. Hindi niya maapuhap ang mga mata nitong naging malikot at naghahanap na magiging palusot sa kung anong nasabi niya sa kanina sa kanya. Tuparin mong sinabi mo sa akin. Hindi mo pagbubuhatan ng kamaong anak natin oras na may makita kong pasa. Sa kahit saang bahagi ng katawan ni Brixton, ikaw ang may gawa. Lagot ka sa akin. Magtutus tayong dalawa. Akong makakalaban mo. Alam mong hindi kita titigilan hanggat kung kailan ko gusto. Maliwanag ba yun, Gaston? Tumangon lang si Gaston na sinundan ng tingin ng likod ng asawa na alanganin na umalis sa loob ng silid. Nang makitang wala na doon ang asawa ay muli niyang ibinaling ang paningin kay Brixton na nasa kanyang harapan pa rin. Kalmadong hinga nito na naging dahilan upang mas magalit ang ama. Magtagis ang kanyang bagang sa nakikita niya. Wala ka bang sasabihin sa akin, Brixton? Sa malumani na boses ay tinanong niyo ni Gaston. You are usually very talkative. Mukhang naputulan ka na yata ng dila ngayon. Ilang minuto siyang hinintay ni Gaston na magsalita, ngunit natili pa rin siyang tahimik at maring nakatikom ang bibig. Natalyo, mananahimik ka na lang ba tatayo dyan buong magdamag? Singhal niya na nagpagalaw na ng katawan ni Brixton at tumayos sa kanyang pagkakatayo sa harapan. Dad, I don't have much affection for Piper. In short, hindi ko po siya gusto. Bakit ka pumayag na ma-engage sa kanya kung hindi mo pala siya gusto? Gusto mo bang maging katatawanan ng pamilya natin? Pwede ka namang tumanggi. Bakit pinaabot mo dito? Nilalagay mo sa matinding kahihiyan kami ng ina mo. Naintindihan mo ba ang punto ko? Hindi ka namin pinilit. Desisyon mo ang makipag-engage sa kanya, hindi ba?